be surprised if the ICC will terminate its investigation soon and issue the warrant of arrest Nako. against President Duterte, at least siguro before the end of this year. Nako. President Duterte will be the first Asian to be tried in the ICC. Naku po, kauna-unahan mga kababayan, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong Asia na malilitis at masasakdal sa ICC. Naku, di ba? Ang galing ng kasaysayan ni Digunyo, no? Sana mga kababayan, hindi lang si Digunyo. Dapat si Bato, si Bongo, o i-bonus na natin si Sara. Di ba? At iba pang mga general na mga kasapakat nila. Ha? Mga kababayan. Oo. Ito na, mga kababayan. Oo, alam nyo sa totoo lang, tama si Ruel Bellion, no? Na matahimik na ang bansang Pilipinas. Kasi sa totoo lang, yung mga tunay na mga kritiko, tahimik eh. Oo. Tapos etong mga Digunyo, nag-iingay ng nag-iingay. Alam nyo ba kung bakit? Sa tingin nyo, ano? Alam nyo kung bakit nag-iingay at nanggugulo itong grupo ni Digunyo? Alam nyo ba kung bakit? Kasi etong si Digunyo masyadong ma-pride. Ayaw nang nalalagpasan. Ayaw nang ano ba? Gusto niya sa sarili niya, siya lang magaling. Magaling saan? Kaya nga mga kababayan eto yun Ang Digunyo, ang mga Duterte, gusto kasi nila tuloy-tuloy na manatili sa pwesto, sa pagkapangulo. Basta kailangan may pwesto sila. Kaya ayaw nila na alam niyo yun, yung gusto nila oy kami lang magaling. Ultimo nga yung mga proyekto 'Di ba? Kahit na hindi naman sila yung tumapos, kahit hindi naman sila yung nag-umpisa, inaangkin nila. Oh, para nga naman mapabango yung pangalan nila. Para masabi ng mga tanga na, kita nyo, galing-galing talaga ni Digunyo. Pero ang totoo doon mga kababayan, si Digunyo, isa sa nagpahirap sa Pilipinas hindi nyo maramdaman siguro sa iba, pero marami po ang mga nakakaramdam at nakakaalam na isa si Digunyo nagpahirap sa bayan hanggang ngayon nga Biruin ninyo, may bago ng presidente, may bagong administrasyon, pero si Digunyo tuloy-tuloy pa rin ang banat. 10 ng mga tanga at mga kasama nila. Diba? Magaling sa baldado, kaya pati Pilipinas gusto mabaldado. Yun na nga kita nyo kung nagmamahal talaga sa bayan yan. Alam nyo, imbis na kayo maging kritikot, nakikita naman natin ang Pangulo na talaga naman nagtatrabaho at ginagawa naman lahat, di ba? Although may mga ilan dyan sa mga ahensya ng gobyerno na palpak talaga. Kaya nga tayo nandito, sabi ko nga, hindi porke gabinete o kakampi ni Pangulo, tatahimik tayo kapag kami nakita tayong hindi maganda. Di ba? Kailangan batikusin natin kasi tayo naman, lahat naman tayo dito, nagmamahal sa bansa, maliban na lang sa grupo ni Digunyo. Diba? Kasi kung mahal talaga nila yung bansa, tumulong na lang sila. Yun yung sinasabi ko kayo, tumulong na lang kayo. Kaso ang gusto nyo kasi, tumulong kayo sa pangungurakot Pero ninyo, gusto nila, tuloy-tuloy ang pogo, tuloy-tuloy pa rin yung droga. Alam nyo, si Digunyo, pansinin niyo yung mga sinasabi niya. Iba yung sinasabi niya sa ginagawa niya. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Tingnan nyo, meron na naman bobong nakapasok rito. Huwag kang umalis dyan Jaynet Oo, ganyan talaga. Kapag bobo ka, dapat makinig ka rito para medyo madagdagan yung kaalaman mo, di ba mga kababayan? Kung totoo ba na sila'y nagmamahal, nagkaroon na sila ng pagkakataon na umupo lahat ng pamilya niya, umupo na. Bakit hindi gumanda ang Pilipinas? Umayos ba? Ay nako mga kababayan, nako kung alam nyo lang. Diba? Sabagay, madalas naman natin sinasabi na yan, na na talagang itong mga ito,
Wala namang inisip kundi pansarili lang. Eto na ngayon, tuloy na natin 'to, ha. Tuloy. Bago matapos ang taon, posibleng maglabas na ng arrest Hmm. warrant ang International Criminal Court o ICC. Oh, Kaugnay ng umano'y extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. nako po, eto na, yari kayo. Alam nyo, kapagka eto dinampot ng ICC si Digunyo, yung mga DDS na tangat bobo, ano gagawin ninyo? Pakisagot nga. Tanong ko lang, na may mga nakikita tayo diyan, yung mga DDS diyan. Ano gagawin ninyo pag dinampot na si Digunyo ng ICC? Sige nga, palupitan nga ng sagot yung mga tangat bobo. O ano? Sagot! Hindi yung puro kayo bayaran, puro adik, bangag. Ano? Bobong-bobo kayo niyan. Diba? Ha? Pambobo yung mga banat na yan. Ngayon ang tanong ko, ano ang gagawin ninyo? Sabi rito, kasi hindi lang isa, umugong na yan, nakaraan pa. Diba? Na hanggang hindi matatapos tong taon na to, ano na ngayon? Oktubre, November na bukas. 2 buwan na lang. Oo, 60 days na lang. 60 days na lang. Kaya nga alam nyo, sabi ko, yung pagtakbo ni Digunyo bilang mayor, sayang lang. Oo, sayang lang. Kaya nga dapat di na tumakbo yan. Kasi lalong makakagulo lang yan sa Davao. Bakit? Pag nawala siya. Kung sakaling manalo lang, ha? Mag-iiyakan sila. Itong grupo ni Digunyo, wala na ito. Sabi ko nga sa inyo nung basura na eh. Yung bang nagpipilit na lang sila, anong ginawa ni Digong sa Senado? Di ba ginawa niya lang propaganda? Nagpropaganda lang doon para maiangat niya yung sarili niya. Para makapagkampanya. Diba? Lagi niyang banggit. Ako, pag naging mayor, doblado, mamamatay sa inyo. Ganon, diba? Ganon yung mga salita niya na wala namang kinalaman sa pinag-uusapan at tanong ni Risa. So, ano pa? Ano pang aasahan nila? Tapos, aasahan nila. 32 million kami. Diba? 32 million pero yung higit sa kalahati doon, mga loyalista. Tapos yung iba doon, nakita kung ano totoo sa kanila, umayaw na. Tapos naghahanap sila ngayon ng 30 million para sumuporta sa katarantaduhan nila. Diba? Nakaano na yan, nakaplano. Kailangan pagkatapos magsalita ni Digunyo at matapos ang hearing, yung hearing sa Senado, nandito na si Maestro Paul. Diba? Matapos yung hearing sa Senado, ang ginawa ng mga panatiko, syempre pagtatanggol at pababanguhin, kahit na mga mali, kahit na palpak, anong ginawa nila? Sabi ni Troy Bol, 127 lang daw yung nagla-like. Mag-1,000 na tayo. Baka naman, 'di ba, mga kababayan, ayun na nga, 'di ba? Puro pa yung mga palpak ginawa nilang tama kasi para sa kanila, yung palpak yun talaga yung tama. Kita nyo, pumatay na yung tao, tinatawanan pa. 'Di ba? Sabi ko nga sa post ko, nung panahon ng digmaan, Amerikano, Kastila at Hapon, pag nakapatay ka, papalakpakan ka. Pero ngayon mga kababayan, iba na. Pag nakapatay ka, dapat ikulong ka. Diba, Maestro? Daming galit sa Duterte sa survey ko noong after ng Senate. Nako, kita mo, galit na galit ang mga loyalista. Syempre, loyalista yung mga yan. Ang isurvey natin yung mga nasa gitna lang. Diba? Diba?
Sige, tuloy. Ito ang paniniwala ni Attorney Nery Colmenares, isang human rights lawyer at chairperson ng progressive group na Bayan Muna. Ayan Eva Torres, makinig ka. Yung idol mo, kamukha mo ba? Kasi kung kamukha mo siya, hindi na ako magtataka. Diba, Eva Torres? Kamukha mo ba siya? Aminin mo na. Kung kamukha mo to, hindi na ako magtataka. Sorry pero gusto ko lang malaman, pag ba si Digonyo dinampot ng ICC, anong magagawa mo at ano ang gagawin mo? Dalawa yung tanong ko Sagot! Ano magagawa ninyo? Sige nga. May magagawa ba kayo? Kapag si Digonyo nyo, nakamukha nyo, eto, inuli at dinampot ng ICC. Sige nga. Wala na. Alam nyo kapag ganito yung mga yan, yung mga DDS, pag tatanungin mo na ng argumento, hindi na makasagot. Basta lang sila, gusto lang nila sabihin sa'yo, bayad ka, tapos magkano, adik, bangag, ganyan lang yung kaya nilang sabihin. Pag tinanong mo na sa argumento, wala na. Di na makasagot. Bakit ganyan kayo? Halatang mga DDS kayo Ganyan magsasagot talaga mga DDS Pangtanga, diba? Pangtanga. Ito na. Kaso. Maglabas na ng arrest warrant. Wait. Pakinggan nyo. President Duterte will be the first Asian to be tried in the ICC. Bago matapos ang taon, posibleng maglabas na ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC. Nako po, bago matapos daw ang taon, posible nang maglabas ng warrant. Ibig sabihin ng warrant, nako, huhulihin ka na. May dokumento na. May pasaporte na. May pasaporte na mga kababayan. Di ba? May pasaporte na yung Digonyo, yung idol nyo, para dalhin doon sa ICC. Humarap doon, At pag humarap doon, nako, pupunta ko ron habang nililitis si Digonyo. Ibablog ko para makita nyo kung ano itsura ng kamukha nyo. Diba? Habang yung kamukha nyo nandoon sa ibang bansa at nililitis, nakikita nyo yung pagmumuka at pag humarap kayo sa salamin na lumuluha, yun na yung itsura niya. Diba? Pasok! Ugnay ng umano'y extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang paniniwala ni Attorney Nery Colmenares, isang human rights lawyer at chairperson ng progressive group na Bayan Muna. Kapag nangyari ito, ang dating Pangulong Duterte anya ang magiging kauna-unahang Asian na sasailalim sa isang pagdinig sa ICC. Nako, hindi lang si Digonyo. Dapat kasama si Bongo, si Bato. So kung kauna-unahan, grupo ni Digong. Saan? Sa buong Asia to Sila ang kauna-unahan na magiging kauna-unang malilitis sa ICC. Diba, Stanley? Puta, mga balat ko talaga, parang halatang mga DDS kayo Gusto ko makarinig naman ng argumento nyo. Ano nga ang gagawin nyo kapag dinampot na nga si Digonyo? Dahil sabi rito, hanggang Disyembre na lang. Disyembre, hindi nyo na makikita si Digonyo. Makikita nyo na lang sa TV nyo at sa mga cellphone nyo. Pero ako, makikita ko habang umiiyak at tinatanong sa korte ng ICC yung idol nyo. Ay, nako. Sige, tuloy. Nandiyan na si Mark Ramos.
Sige, tuloy natin. Sa testimonya ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng Senado noong October 28, sinabi nitong inutusan umano niya ang mga pulis na udyukan ng mga sospek na manlaban sa operasyon. Kung hindi ba naman bobo talaga yung idol nyo, nakalimutan niya yata na under oath. Di ba? Yung idol nyo, nanumpayo na magsasabi ng tapat at pawang katotohanan lamang. Diba? Kawawa naman. Kaya ayon, ginamit sa kanyang ebidensya para siya at matuluyan, madampot na ng ICC. Yung sinasabi nila, ulitin ko lang yung sinabi ko kagabi. Yung sinasabi nila na, bakit hindi nyo kasuhan? Hindi na kailangan. Bakit? Nandyan naman na yung ICC. Bakit pa kakasuhan? At kung ako lang bakit pa rito sa Pilipinas yan? Di nagwala yung tatlong nandito. Bakit? Sobrang panatiko. Bakit manggugulo pa yan rito habang nasa city jail? Sino? Yung idol nila. Biruin mo, dagdag problema pa ni Pangulo. Ang dami na nga problema rito. Hindi na sila nakakatulong, nakakabigat pa. Diba? Kaya ako, mas pabor ako na si Digunyo kunin ng ICC rito. Tapos, dalhin doon kung saan nila gusto. Hayag na ito, mas pinalalakas pa umano ang kaso laban sa kanya sa ICC. Kaya naman umaasa ang mga abogado gayon din ang mga kaanak ng EJK victims na makikipagtulungan na sa ICC ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa kanila, mahirap makamit ang hustisya sa Pilipinas usod ng umiiral na justice system. We still encourage President Marcos na una, to cooperate with the ICC fully, and second, of course, to return to the ICC. But the shift in policy is already a major departure from their previous stance. Sa dami na hinawakan ng NUPL NCR na cases, isa lang yung pumasa sa ombudsman. Ayan na nga ang problema sa justice system ng Pilipinas. Kaya nga mga kababayan ako, pabor na pabor ako, ICC, papasukin dito. Hindi, nakapasok na nga Merong nagsabi sa akin, isang taong kilalang kilala nyo, na talagang nung nakaraan isa na lang daw ang inihintay para makumpleto ang dokumento. Ano yun? Yung dokumento, yung mga tauhan ng idol nyo, bumaliktad lahat. Diba? Ano nangyari mga kababayan? Di ba nagbaliktaran? Nung nakaraan si Garma, talagang matigas. Ayaw. Ayaw niyang umamin. Bandang huli umamin, may pa-crying pa. Diba? Umiyak-iyak pa siya. Tapos mga kababayan, diba, syota ni Digunyo yan? Pinakuha siya ng mga, sabi mga iglesia, na mga pulis. Ulitin ko lang. Wala tayong problema sa relihiyon, tapos, ano nangyari mga kababayan? Si Leonardo, ayaw pa talagang umamin. Pero bandang dulo, umamin din. Tapos, umamin na yung mga tauhan ni Digunyo na idol ng mga bobot tanga, sila, naniniwala pa rin. Ano ba? Hanggang kailan ba katangahan nyo Di na ba yan matatapos? Pero ganun talaga. Kaya nga DDS kayo, di ba? Kasi mga bobot tanga talaga kayo. Pasok. Ito lang yung conviction dun sa Caloocan case. So ito yung tinitignan nating parameters or barometer ng accountability, yung effectiveness ng domestic accountability. Kasi po, wala po kaming kalaban-laban. Yun po ang hamon din namin sa panahon at sa panunungkulan nito ni Marcos na sabi nga namin papasukin ng ICC at isoko na ito si Duterte. Oo, sang-ayon na kami sa inyo. Papasukin ng ICC at
Isuko. Isuko no? Isuko si Duterte. Gawin nyo ng bonus. Oo. Si Bongo at si Bato. At bigay nyo na rin na tumbok. Sino? Si Sara na luka-luka na vice-presidente ng mga bobot tanga. O, di ba? Our beloved Boss Mike Cervera.